بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا خالقنا يا رازقنا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo nating kapatid sa pananampalataya ng lahat ng mga pananampalataya at relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ngayong gabi, insya-Allah, pagsasama-samahan natin ang marahil alam ko at batid ko na hindi na ito bago sa inyo. Narinig nyo na, pinag-usapan na natin, narinig na rin sa ibang mga pag-aaral ninyo, sa ibang mga ustad. Pero kung bakit siya kahalaga ito sa ating buhay, ay dapat ang isang Muslim ay magtaglay at magkaroon ng malalim, masusing kaalaman at pag-aaral sa usapin na ito. Kung bakit mahalaga mga kapatid, kung maihalimbawa ito sa katawan ng tao, ay ito yung puso ng ating pananampalataya. Ang puso sa tao, pag nawala ang puso sa tao, anong mangyayari? Wala, di ba? Ang makina sa kotse, pag nawala, wala rin. Itong akida, mga kapatid, ang akida na ating pag-uusapan tungkol sa tauhid sa kaisahan ng Allah. Kung bakit ito nakapakahalaga ay dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundo. Ito ang dahilan. Marahil sasabihin niyo, Ustad, di ba importante yung Sharia, Hadith, Sira ng Propeta Muhammad, Tafsir sa Quran? Alam niyo mga kapatid, ang lahat ng mga yan, itong mga nabanggit natin, nauukol yan lahat sa akida. Dahil kung may pundisyon o kung may poste ang isang bahay, ay itong akida na ito. So dito nakasalalay ang ating kaligtasan, dito nakasalalay ang ating tamang pananaw at pananampalataya sa Allah. Dahil maraming mga Muslim daw, kuno sa kapanahunan ngayon, na nagsasabing Muslim, iisa ang paniniwala sa Allah, sa kay Propeta Muhammad, sa lahat ng mga propeta. Ngunit ang kanilang paninindigan o ang kanilang pananaw sa sinasabing akida ay naiiba at hindi alinsunod sa kung ano ang tunay na akida na pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So anong silbi ng pagsasagawa mo ng Sharia? Paniniwala mo sa hadith, sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang iyong paninindigan at ang iyong paniniwala ay hindi na ayon sa kung anong paniniwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, huwag tayo na mabaguhan na kung ganun pala yun, so bakit nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng paniniwala at akida pati ang mga Muslim? Ako, Kristiyano, halimbawa, gusto kong pumasok sa Islam dahil nakita ko sa Islam, sa mga Muslim, na iisa lang sila. Dati ako, Kristiyano, ang daming mga pinasukan ko na mga sekta, nalito ako, so gusto ko sa Islam. Pero yun pala, pagdating ko sa Islam, naunsa ba ni siya, uy, kay daghan gyud kaayo.
marami din pala sa Islam. Alam nyo ba ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ito ay propesya. Hindi ito bago. Kung bakit natin kinakailangan at magtaglay ng malalim na kaalaman sa Islam para magkaroon tayo ng tamang pag-unawa. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa. Wa sawfa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Kulluhum fi an-nar illa wahida." Faqila ya Rasulullah, man hum wahida? Qila humul jamaa aw qila humul ladina ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Khalas. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo ay sila ay nagkaroon ng grupo ng mga sekta na 71. Ganon din ang mga Kristiyano na nagkaroon na 72. At ang umma na ito, na tinutukoy niya ang kanyang mga umma, ay magkakaroon ito ng 73. O dagan, di ay ang mga Muslim. Di ba? Lahat sila, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, ang mga Muslim, na mga lahat ng mga jamaan na yun, ay lahat sila sa impyerno. Sino nagsabi? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lamang, sabi ni Propeta, ang inyong Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na maliban na lamang sa iisa, ang siyang tatanggapin sa paraiso. Yung lahat ng mga nabanggit, isa lang ang tatanggapin sa paraiso. Sinabi itong jamaa, waman humul jamaa. Sino itong mga jamaa? Jamaa na pinagkaisahan ng mga pantas na kung ano ang pinagtagubilin at iniwan ni Propeta Muhammad, at yun sila na hindi nagpabago, hindi nagdagdag, at hindi nagbawas, at hindi nagsalarawan, at hindi nagpahambing. At sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yaong kung ano ako ngayon, na paninindigan ko, na aking turo, 10 ng aking mga kasamahan. Halas. And this is now the question. There are so many groups and sects among the Muslims ummah claiming that they are among the Jama'ah. Kami yan, kayong mali. So sino ba talaga ang tama? Ha, mga kapatid? Ang tama at ang solusyon ay ang pag-aaral. Tuklasin mabuti. Itanong, pag-aralan, at hilingin sa Allah na ikaw ay nasa tama. Dahil insya Allah, ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'ain lan tadhillu abada in tamassaktum bihima. Katotohanan, pinag-iwanan ko kayo ng dalawa na hindi kayo maliligaw basta panghawakan ninyo itong dalawang ito, ang Quran at ang aking sunnah. Kalas. Quran, nandyan na ang Quran. Ang sinumang kumontra, magduda, baguhin, bawasan, at maniwala na ang Quran ay may kulang o may pagbabago o may mali, siya ay ligaw at siya ay kafir. Biittifaqil ulama, biijma'il ummah. Pinagkaisahan ng mga pantas, pinagkaisahan ng sambayanang kamusliman na ang sino mang magsabi na paniwalaan niya ang Quran ay may kulang at hindi totoo at hindi salita ng Allah, siya ay ligaw at siya ay labas sa Islam. Kaya ang Muslim, panghawakan mo ang Quran, bro. Kung iiral ang utak mo na sabihin mo, mas tama yung utak ko kaysa sa Quran, nabuang nagyugyapon ka. Kasi, pinauna mo ang utak mo. At ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kailanman ito siya ang nagtafsir sa Quran. Paano maintindihan ng Quran ay ayon sa pag-unawa, pagsabuhay ni Propeta Muhammad sa kanyang pagsasakilos,
na doon pa lang sa kanyang pamumuhay ay kinureksyonan na siya ng Allah kung may mga pabago siyang gagawin. Kaya kung ano yung sunnah, talambuhay, kilos, galaw, pananamit, pananalita, paglakad, pagkain, salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung sunnah niya na dapat nating panghawakan. Ngayon mga kapatid, kung bakit napakahalaga ng akida, dahil yung sinabi nga natin, dito tayo nagkakaiba-iba sa mga iba. At lalong-lalo na sa mga hindi mga Muslim. Dahil iba talaga ang sablay ang kanilang akida, ang kanilang paniniwala. Patungkol sa Diyos, na ang Diyos ay nagkatawang tao, na ang Diyos ay nagkaanak, at mayroong Ama at Espiritu at Santo. Amin. Sasabihin pa nila amin. La hawla wala quwwata illa billah. Ang Muslim bro, hindi. Ngayon, kung bakit mahalaga ang akida, dahil ito ang dahilan din kung bakit pinadala ang mga propeta. Why the prophets of Allah why the prophets of Allah were sent to every humanity in every nation? Because of the akida. At dito, sa paninindigan at paniniwala natin sa akida, wallahi pag tama ang akida mo bro, mararamdaman mo ang tunay na tamis ng pananampalataya. Walang lumbay, walang lungkot, walang pagsisisi, at walang pag-aalinlangan. Dahil tigib ang tunay na paniniwala mo sa Allah. Na ang paniniwala mo sa Kanya ay katulad ng paniniwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang magsalita na mga ulama, scholar pa yan, napakamarami pa yan na nagawa, walang oobra sa kung sino ang salita at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tao lang yan. Scholar lang yan. Oo, nandun yung respeto natin. Pero, kung ang kanyang salita ay hindi naaayon sa salita ni Propeta Muhammad at mas pinaniwalaan mo siya, sablay ka. Mangunguna si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasula sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi yan magsasalita na ayon sa kagustuhan niya ng pilantik ng kanyang dila. Datapot ito ay revelasyon mula sa kanyang Panginoon. Subhanallah, if I could have to explain or to make it a very clear example, Prophet sallallahu alaihi wasallam is like a robot. Kung ano lang ang gusto ng Allah na mangyari, yan ang gawin mo, yan ang salitain mo. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, binantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-iwan ng anumang paligaw sa tao. At ang sino man, Muslim ka man, hindi ka man Muslim, na bigyan mo ng maling paratang at hindi tamang paniniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi paniniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ligaw ka. Pagsisisi sa bandang huli, lalo na sa araw ng paghukom. So ngayon mga kapatid, kung bakit mahalaga itong tauhid, dahil ang tauhid ay ito na yung sa akida na pinag-usapan natin. Minsan, nabanggit ko na, ang tauhid mula kahit sino sa inyo, mag-aral kayo ng elementary, idadi, ibtidai, tanawi, kuliya, masteral, doctorate, lahat yan, hindi nyo mapag-iiwanan ang tauhid na akida na lahat kayo may subject. This is how important is the so-called akida in our religion. Maski sabi mo, naunsa ni, napuno na dahil lagi na lang naririnig ko, wallahi mga kapatid, the more you listen, the more you discover, the more you will listen and know the akida, the more na alam, nasasabi mo sa sarili mo na kulang pala ang kaalaman ko sa tauhid at sa akida na paniniwala na ito. Ngayon, sa very simple na kitab na ipinagkaloob sa atin ng isang sheikh
na gusto niyang makita. Ito pinapakita ko na Sheikh hada waladi kitab, alladhi insyaallah nahnu sanadrusu. Islamic beliefs, a brief introduction to the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. In other words, we will focus on the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah because insyaallah we believe that we are among those who are the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At itong usapin, nagkaiba lang, yung isa doon ay Arabic, iba rin yun, pero ito ay English kasi ito yung nabili niya na kitab. But anyway, alhamdulillah, may mga dalil ito sa Quran and very simple na research ito ng mga ulama, kinoreksyonan ito ng mga ulama, authentic ito na kitab. Ni Abdullah Al-Asari, okay? International Islamic Publishing House, kung sino ang gusto niyang alamin at ano ito. Al-Wajizu fi Aqidati Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Okay. Ngayon, mama'nal akida. Anong ibig sabihin ng akida? Di ba? Yun. Para malaman mo kung ano ang gusto mong malaman na pinag-aaralan mo, dapat unawain mo kung ano ang pinag-aaralan mo. Mayroon bang nag-aaral na hindi niya naintindihan yung pinag-aaralan niya? Mayroon. Pag hindi mo naintindihan na, sablay, hindi mo na maintindihan. Ang mathematics, oy, mga engineer, kinsay mga engineer dyan. Sa formula, alam nyo ang mathematics, kayo na mga magagaling sa mathematics. May iba-ibang formula yan, may iba-ibang way. Pero iisa lang ang sagot. Maski saan ka dumaan, iisa lang ang kalalabasan yan. Ay marano niya na binaras rice so ig na isabu sa undasa. Kung nagkakaiba-iba ang labasan ng tubig, pero iisa lang ang kanilang pagtatagpuan. Hindi pwede ang answer na negative 2, na ang answer mo positive 2. Mali na yun siya. Ngayon mga kapatid, so mama'nal akida. Ano ang akida? Ano ang paniniwala? Okay, now, para lalo nating maintindihan, let's go with English definition. Bago ang Arabic. Okay. Aqida in Arabic, the word aqida is the so-called belief. Anong belief? Paniniwala. It is derived from the word aqd. Aqd, which mean tying, confirming, consolidation, affirmation, holding together, and making firm. It refers to the certainty of yaqeen and being sure. Bakit ang sama ng tingin nyo sa akin? Ha? What's wrong with doubt? It's very clear. Ha? Isa lang. Ayan si engineer. Yes. Iisa lang siya. O di ba? Yun ang sinabi ko. Ang dami ng mga sinabi, iisa lang ang lalabasan niya. Ha? Okay. So, kunin natin. Bro, yung mga sinasabi na ano ba itong mga akida-akida na ito pati naman sa Quran, wala. La. Correction. It's a big correction. Bro, sister, there is akida in the Quran. In fact, Quran itself is akida. Di ba? Ang Quran mismo siya ang akida. Paninindigan mo, paniniwala mo sa Quran, akida na yun. What do you believe in Quran? Quran is a perfect word of Allah. So this is akida. Pag sinabi mo na ang Quran ay nilikha ng Allah, mali na ang paninindigan mo at paniniwala mo. Dahil ang Quran hindi nilikha ng Allah. Ang Quran ay salita ng Allah, na perpekto na salita ng Allah. Dahil kung nilikha ng Allah ang Quran, ayon sa mga pantas, pag sinabing nilikha, ang nilikha ay siya'y tatagayir, nagbabago. Ang Quran hindi magbabago. Una na kung anong pinagsalitan at sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, ganun pa rin yun. Kaya walang pagdududa sa Quran na salita ng Allah. And of course, there is a proof in the Holy Quran that there is aqd, there is akida. Ito, kukunin natin mamaya. So, ano nga ba yung kanina na sinabi natin na tying? Paghihigpitan mo. Diba? You want to keep it tight. Confirming. Pagiging pagtotoo mo. Kino-confirm ko yan. Tigib na pinaniniwalaan ko yan.
Consolidation, yan ang tunay na paninindigan ko. Affirmation, pinatotohanan ko. Na walang sablay, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Totoo, nag-affirm ka na eh. Holding together. Pinatibay mo siya. At yan ang akida. Making it firm. Oh, unsa na siya? Sa Bisaya. Ha? Making it firm. Strong. Naun sa di gabay. Strong na siya na English na nimong gisulti. Ha? Ngayon lang ako nakarinig na ang strong pala ay sa mga Bisaya. Subhanallah, what's a unique word na hindi demanda ka ng mga Amerikano. Likod. Ligon. Gipaglig-un. Yun. Give firm mo siya. Ha? Sa Maranaw Garina, ari, piyakambakan ka. So, para tindig ka na para tiyangaon. Adangan pagalinalin. So, yun ang akida, bro. Paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ang nagsabi na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nandoon siya sa kanyang karayan, nandoon siya sa kanyang ars, wa huwa fis sama. Paninindigan yun. Paniniwala yun. Hindi ko babaguhin yun. Ano man nasabihin mo na nandito si Allah sa tabi natin, nandoon siya kahit saan siya, bro, bakit mo iibahin? Ang daming proof. Maski sinabi mo bakit, wala bang aya sa Quran na sinabi ng Allah na, wa huwa ma'akum ayna makuntum, ma'iyatullah, na siya ang Allah na kahit saan kayo nandoon ay nandoon siya. Ano yung pinaintindihan mo ng literal? Samantalang ang dami ng sinabi ng Quran ang yarfa'u aw yasudu alayhi kalimut tayyib. Ang salita na mabuti ay itinataas sa kanya ng mga anghel sa Allah, sa kanyang kalagitan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung tinawag si Propeta Muhammad para siya ay kausapin, para iutos ang pagdarasal, pinaakyat sa langit. Karon isulti ni mo na naadiri ang imong Ginoo. Astaghfirullah wa atubu ilay. La hawla wa la quwwata illa billah. Ngayon mga kapatid, it means tying as opposed to untying or losing. Ayun. Ito raw, ibig sabihin ay pinahigpit mo, na pinaninindigan mo, na pinapaniwalaan mo na hindi mo gusto na ito ay mawalay at maging maluwag at mawala sa pag-iisip mo o paninindigan mo. Dahil, yun ang paninindigan mo. Hindi mo mapababago. From the same root word, it is derived from the word uqda. Hada huwa bima'na fil Arabiya. As it is a phrase of uqda al-yamin. Uqdatul yamin ay ang pinanindigan, sinabi, panata na ginawa. It's like a deliberate oath. Oath. Nag-oath ka. Sumumpa ka. Nanumpa ka. Ano pa yung ibang panunumpa? Hindi. Meron bang Tagalog eh? Anong taksi? Saksi. Panata. O yun, di ba? Nagpanata ka. Pinanidigan mo, pinaniwalaan mo yun. Uqdat at nikah, katulad ng contract ng marriage. Kinsay gustong mag-asawa sa inyo, na i-contract ng marriage. Na isulti na ito ang relasyon ng lalaki at ang babae. At ito ang gagawin ng lalaki sa babae, babae sa lalaki, ito ang gagawin niya. So yun, yung pinagkasunduan, pinagkaisaan at pinanindigan. Ngayon, ang dalil ay sa Suratu Al-Ma'idah, verse 89. Suratul Ma'idah, verse 89. Sabi ng Allah, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Aqadtumul ayman. Hada aqad. Aqad bima'na aqida. Pinanindigan, pinaniwalaan, tinalian. Yun ang hindi mo pwedeng mawala. So ano ibig sabihin dito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will not punish you for what is unintentional in your oath.
Minsan ang tao nakakapagsalita na hindi niya sinadya, na nakapagpanata o nakapagpasabi na hindi sinadya, nadulas ang kanyang dila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya yun, na hindi totoo sa puso mo, nadulas lang ang dila mo, siya ang mahabagin at maawahin, hindi kayo niya ay bibigyan o magkakaroon ng kasalanan sa binitiwan yung salita dahil hindi naman yan naaayon sa puso nyo. Ha? So ito ang dalil, mga kapatid, na ang akida ay kung ano ang pinapaniwala ng puso. Kasi maaring magsalita ka na hindi kasama ng puso. Meron ganun? Ha? Yaquluna bi alsinatihim laysa fi afwaihim aw yaquluna bi afwaihim wa laysa min qulubihim. Sinasabi ng kanilang mga dila na wala sa kanilang puso. Marami yan, gayon, mga tao. Alam mo bro, bait-bait mo bro, nagdadala ka lagi dito ng pagkain. Salita lang yun, hindi dito sa puso. Kailangan ang iman, ang pananampalataya sa Allah ay mayaqulul lisan i'tiqadun bil qalb, qaulun bil lisan i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Kung ano ang sinabi ng dila at ano ang pinandigan at pinaniwalaan ng puso at kung ano ang naging resulta ng iyong parte ng katawan. Yun ang pananampalataya. Ngayon, akida means a principle or belief in which there is no room for another doubt on the part of the one who believes in it. Di ba? Masya Allah, correct. Wala nang pintuan, wala nang kwarto sa anong pagdududa. Pinaniwalaan mo na yon. Na kung ano ang pinaninindigan mo. Aqida in Islam, we are talking now, Aqida in Islam, it refers to belief in the heart. Allahu Akbar, bima yaqulu fil qalb. Mga kapatid, ang puso na ito, pag-iingatan ito, dahil dito nakasalalay ang ating mga gawain at ang ating pananampalataya, kahit ano pa ang ginawa ng iyong noo, na nagkabukol-bukol pa yan, umitim pa yan na kahit kaitim ng bato na maitim. Pero kung hindi totoo ang puso mo na maraming mga tao, siya ito na baras ang bayo, ninwadid na miya kakuan siya, uluniya na kuan. Lagi siya nagpapray nung maliit pa siya, pero yung dito sa noo niya, nawala mang kuan. Baka yung iba na nilagyan nila ng ator, nang ganyan-ganyan sila. La ilaha illallah. Hindi bro. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinitignan niya yung puso. Dito nakasalalay ang lahat. Allahu Akbar. Ala wa inna fi kulli jasadin mudghah. Ida salahat salahal jasad kullu. Wa ida fasadat fasadal jasad kullu. Ala wahi al-qalb. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Nu'man ibn Bashir, riwayan niya ito sa hadith na ito na Bukhari at sa Muslim, pati sa Tirmidhi, makikita na ang puso, ang bawat isa sa inyo ay may namumuong dugo dito sa kanilang katawan. Na pag ito ay naging totoo na puro, lahat ng gawain ng katawan na ito ay katanggap-tanggap at puro at tanggap sa Allah. At pag ito naman ay sablay, hindi makatotohanan, ito ay plastic, ito ay tupperware, ito ay mapagkitang tao, ito ay mapagkunwari, ito ay na lahat-lahat iba, hindi totoo. Wallahi mga kapatid, alam naman natin ang sarili natin kung totoo tayo, hindi. Di ba bro? Hindi mo alam sarili mo? Alam mo, tama? Oo. Sino ang hindi niya alam ang sarili niya? Pakita sa kamay. Para maituro natin sa kanya, paano siya maging totoo. Ha? Sino siya? Ha? Huwag kayo magtuturo-turo, bro. Huwag siya. Bro, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ano sinabi niya? Balil insano ala nafsihi basira. Katotohanan ng tao, siya ang tunay na nakakabatid kung sino siya sa kanyang sarili. So alam mo bro, maski sabi mo, alam mo bro, totoo talaga yung puso ko. You don't need to tell me because Allah knows. You know yourself. I do not know. Because who am I to judge you?
I don't know what is in your heart. Walang nakakabatid kahit sino sa atin kung ano ang nasa loobin ng puso ng bawat isa. Wallahi, nakakamanga. Pati si Jibril na inuutos-utusan ng Allah, hindi niya alam kung anong nasa puso natin. Ang nakakaalam ng puso mo, ikaw sa sarili mo at ang iyong Panginoon. Wahada huwa mahalul ikhlas, al-qalb. At alam natin yan sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu biniyat. Ang katotohanan, ang mga gawain ay nakasalalay kung ano ang intensyon ng puso. So, this is how important is our heart. So, refers to the belief in the heart rather than the visible action. Subhanallah. Hindi na ipapakita. Makikita mo yung action na yan, na visible, hindi yun ang pagbabasyan. Such as believing in the existence of Allah and in the messengers, the plural of aqidah is aqaid. Aqidah mufrad. Jam'uhu aqaid. Hadhihi hiya aqaidul Islam. These are the beliefs in Islam. Oras na. Ano ba pangalan nito? Imran. Assalamualaikum. Mafi mushkila. 10 o'clock, if you go or you go now, no problem. These 3 guys, the one brother, he will, okay? Labas bihi, okay? Nahnu nurid nantahi min hada. Inshallah, no problem. Okay. So, in conclusion, okay, to put the summary of what we have learned tonight, in conclusion, that which a person firmly believes in his aqidah, whether it is true or false. Na-correct. May katutukawad na to. Napag-alaman na bro, ang langis na ilagay mo sa tubig, anong mangyayari sa tubig? Tubig pa rin, di ba? Pero hindi mag-aalo ang langis. Di ba? Maghihiwalay yan. Makikita mo yan, bro. Makikita mo yan. Tamo dito, in conclusion, that which a person firmly believes in his aqidah, whether it is true or false. So, makikita mo kung sino yung mga mapagkunwari. Kung sino yung hindi totoo. Pero subhanallah, nakakamanga sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ng mga mapagkunwari, meron ng mga traidor, pero maganda pa rin ang pakikitungo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. At hindi niya pinag-utos na patayin at paslangin ang mga ito. Bagkus, maganda pa rin ang kanyang pakikitungo sa kanila. So this is the so-called aqidah. Okay. Nakuha, bro, mga kapatid, baliwanag, panindigan, paniniwala, at sandigan mo, na hindi mo pwedeng mahiwalay, ayaw mo siyang paawalain kasi, kung baga, hihigpitan mo yan, paninindigan mo yan, paniniwala mo yan. Di ba? Magbigay nga kayo ng mga akida na paninindigan na paniniwala noong kayo ay mga bata pa na hanggang ngayon na hindi pa rin nagbabago. Meron ba? Oo, meron. Siyempre, di ba? Kinukwento ng mga lolo, lola, mga tigulang, mga matatanda sa atin. So, astagfirullah, sa dami-dami ng pwede mong ibigay na example, Ismail Okmer, nang nasabi mo ngayon ay aswang. Naunsa ni siyang aswang ani. Nakakita ka ba talaga ng aswang, bro? Aswang. Pero alam mo, natatawa tayo, bro, sa aswang na yan. Yan ang totoo na pinag-iwanan sa atin ng mga tigulang. Kasi yung mga bata, ayaw ka mo gawas diha ka na wakwak diha, na aswang. Kuwang ka makabibi, kuwang ka balbal. Na, yun. So pinanidigan niyo ng bata, na pinaniwalaan niya na hanggang ngayon, maski matanda na, naniniwala pa rin na may aswang. Ano ba? Pag-isip nga kayo, paninindigan na paniniwala ninyo na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Paniniwala sa Diyos.
Bata ka pa, naniniwala ka na may Diyos na may tagapaglikha. Nakabantay, nakarinig sa'yo. Naririnig ka niya, binabantayan ka niya. Allahu Akbar. Yan, correct. Paniniwala sa Allah. Okay. Aqidah in Sharia terminology, Aqidah refers to things which a person must believe to be true in his heart. Okay? And of which he should be certain and which he should be content. Nakatatan. It should be content. Maging totoo at tanggapin mo so that they are believed with certain faith that is unshaken by doubts. Allahu Akbar. You will never be shaken by doubts because I am firmly believe in the oneness of Allah, that my Lord is my protector. He is my sustainer. He is the provider. Iba, paninindigan ko na bro, mawalan ka na ng trabaho, mamatay pa yung tatay mo, kawawa kang bata ka, magiging pobre ka, wala kang makain, mamatay kayo sa gutom. No! Mawalan ako ng trabaho, anuman ang mangyari, nandyan ang Allah, li'anna Allah huwa razaq, dhu quwwatil matin. Siya ang Allah, ang tunay na nagtutustos, nagbibigay sa akin. Oo, nawalan ako ng trabaho, hindi ibig sabihin nun, sarado na ang lahat sa akin. Hindi nyo alam, ito ang mabuti sa akin. Marahil nakikita ninyo o nararamdaman ko na naghihirap ako kasi every month meron akong sweldo. Nawalan ako ngayon ng trabaho, 1 buwan, 2, 3 hanggang 1 taon. Pero bakit pa rin ako nabubuhay? Bakit pa rin kami nakakakain? Bakit parang mas maligaya ako ngayon kaysa nung nagtatrabaho ako doon na merong bus na isa dawin ruinta? Mafimuk. Wallahi bro, marami mga tao na nagtatrabaho, malalong nabuang na sabi niya kung hindi lang kami mag-alis na ako dito sa kumpanya. Nawala ka sa kumpanya, ang ganda-ganda ng buhay mo bro. Ang saya-saya mo pa. Huwag niyong isipin mga kapatid na ang inyong kinakain, ang ating mga risk, ang anumang trabaho, anumang meron tayo ay galing sa tao. Galing yan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala at yan ang akida na paniniwala natin na kailanman hindi mamamatay ang bawat isa sa atin hanggat hindi niya makain at makumpleto ang anuman ng mga biyaya na pinagkaloob ng Allah sa kanya. Itong nakain natin na akala ko fish fillet, yun pala ay chicken. Kasama na ito. Ha? Wallahi, kasama ito bro. Inaasahan ba natin ito na darating itong mga pagkain na binigay ng mga brothers natin? Hindi. Hada huwa rizqullah. Wallahu raziq. Wallahi mga kapatid, kung paniwalaan nyo, tignan nyo ito, tigib na pananampalataya. Sinasabi ko to sa sarili ko, tayong lahat, kayo na mga nakikinig, kayo na nawawala ng mga pag-asa, kayo na nawala ng trabaho, kayo na nawala ng pera, nasunugan ng bahay, lahat kung ano man yan, isipin nyo. Ittaqillaha idha ma kunta ghafilan, ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri. فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقٌ فَقَدْ رَزَقَ الطِّيرُ وَالْحَوْتَ فِي الْبَحْرِ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي بِقُوَّةٍ مَا أَكَلَ الْأَسْفُورَ شَيْئًا مَعَ النِّسْرِ تَزُولُ عَنِ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَرَّ عَلَيْكَ اللَّيْلُ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ كَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ. Katakutan ninyo ang Allah kung kayo ay pabaya sa Kanya. Dahil kung kayo ay magtaglay ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, darating at bubuksan ng mga biyaya niya sa inyo. At ang sino mang isipin niya na ang biyaya, ang pagkain, ang pera, ang kapangyarihan, ang lahat ng tinatamasa niya dito sa mundo ay manggagaling sa tao, paano na lang makakakain at mabubuhay ang mga ibon na walang nagpapakain sa kanila? Sa bilyon, trilyones ng mga ibon at mga isda sa karagatan, nangangahulugan na may lumikhas kanila, na siya ang Allah, at siya rin ang nagpapakain sa kanyang mga alipin. Bro, kung pinapakain ng hayop, kung pinapakain ng mga kufar, kung pinapakain niya ang mga taong mga nagtatakwil at ang mga nagtatambal sa kanya, ikaw pa kaya na nagsasabi ng La ilaha illallah.
Ma ma'na la ilaha illallah fi qalbik? Ano bang ibig sabihin ng la ilaha illallah sa puso mo? Hindi ba ang paniniwala at paninindigan mo na la ilaha illallah, na walang Diyos, na dapat sambahin ng maliban sa Allah dahil siya ang Diyos ko, siya ang Panginoon ko, siya ang nagtutustos sa akin, siya ang nagsusumusubaybay sa akin, walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Na ipinusulat na niya. At karamihan, sabi dun sa share na yon, ilan ng mga tao na malakas na namatay? Na ilang mga tao na akala mo mamamatay na ngayon? Siya pa yung nabuhay. Ano man ba pa namatay ng tigulangan ni siya? Hindi namatay dahil wala pang oras. Dahil ang lahat ay nakalaan. Ito ang akida, mga kapatid, kung bakit kahalaga dito sa puso at buhay natin, dahil ito ang tamang pananampalataya at pananaw natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi pwedeng mangyari ang lahat maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. La ilaha illallah. Tignan niyo ang akida, mga kapatid, kung gaano ito kahalaga sa puso't isipan natin, na ang akida na ito ay dapat may gawa at kilos. Hindi katulad ng mga ibang mga Muslim, ng mga sekta na, okay, sabihin pa natin ligaw, dahil sinabi ng ibang mga pantas, naniniwala sila sa Allah, naniniwala sila sa risk ng Allah, pero ang ginagawa nila, pabaya. Wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa sa ano yung dapat gawin. Dahil ang tunay na akida, maniwala ka sa Allah, gawin mo kung ang dapat mong gawin. Gawin mo ng kilos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nag-utos lang ba siya sabi niya na, aminu billah? Yun lang ba yun? Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Hindi pinaghiwalay ng Allah. Kayo na sila ng mga naniniwala sa Allah, katumbas at kahambing at kaparehas na hindi pwedeng maniwala ka sa Allah na walang gawa. Naggumawa ng mga gawaing mga bubuti, nagdarasal ng 5 beses isang araw, nagpakain sa mga tao, nagbigay ng zakat, nag-hajj, nag-umrah. Ang Islam ay kilos. Kung bakit ipinagbawal ang riba, mga kapatid, tandaan nyo ito. Ma'illatu haula'il ulama bi anna riba haram li anna hunaka qillatul amal. Nandyan na ang pera mo, ipinatubo mo sa bangko, ipinatubo sa kahit mga pyramiding, nakaupo ka lang, inaasahan mo yung tumutubo. La, hada huwa haram. Ang gusto ng Allah, kumilos ka. Pagpawisan mo ano ang mga dapat mong pagpawisan dahil sa pamamagitan ng pagpawis mo, sa trabaho mo, sa pagsasaka mo, sa pagiging trabaho mo na engineer, na initan ka sa araw, iyon na rin ang pagsamba sa Allah. Kalugod-lugod yun sa Allah. Mas malugod sa Allah, mas mahal ng Allah ang isang Muslim na pagkatapos nagdarasal, lumabas sa kanyang masjid, lumabas sa kanyang bahay, hinanap niya ang rizki ng Allah. Kaysa tao na mula umaga, fajr, nandoon hanggang gabi sa masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Binasa niya lahat ng Quran. Yun ba ang pagsamba, bro? Oo, sumamba ka sa Allah sa isang aspeto, pero hindi mo na kumpleto. Dahil ang mas tunay na magandang kumpleto, nagdasal ka sa masjid, lumabas ka, hinanap mo ang mga rizki at mga biyaya ng Allah. May mga tao na nag-aaway, tumulong ka sa kanila, inawat mo sila, huwag kayong mag-aaway. Mga tao na gumagawa ng haram, mga karumal-dumal na mga dusa, sabi mo, bawal yan bro. Yun ang mas maganda. Hindi yung nandoon ka lang sa masjid. Sa masjid, anong gusto mo? Ibig mo sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagdarasal mo, makakadagdag yan sa kanyang kapangyarihan? La, abadan. Hindi pa tayo nabuhay dito sa mundo, nandyan na ang Allah. Hindi niya kinakailangan ng pagsamba natin. Ang kailangan ng Allah ay kung sino yung tunay na matutuo sa kanilang mga puso na may kaakibat na kilos at gawa at salita. Bro, nag-away sila, nagpapatay na sila. Sige, hayaan muna ka. Matatagos yulot. Sa siwaran, piyasaran niya matay. No! Ang Islam, puntahan mo, bro. Amiruna bil ma'ruf, wa nahawna anil munkar. Punta nila, bro, huwag kayong mag-away-away. Hindi yan gusto ng Islam. Al-islahu khair. Ang tapusin mo, arigluin mo yung mga tao na hindi nagkakaunawaan. Gusto mo mag-awliya, asa ka mo ato dito sa Jabal Nur? Magbasa, umiyak, mag-fasting, ayaw magkita ng haram? Hindi mo ba alam na mas malaki ang gantimpala mo na nandoon ka sa syudad na may mga naguhubad?
May mga nakikita at nakikita mong haram pero pinipigilan mo. Mas mahal ka ng Allah na napipigilan mo yun. Mayroon kang jihadun nafs kaysa tao na wala siyang nakikitang haram. Nandun siya sa gubat. Ang butson siya yung kinabuhi dito. Bro, tibay ng tigib ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nakuha natin ang tungkol dito sa akidah. Kung gaano ito kaimportante mga kapatid. In other words, this is a certain faith which is not contaminated by any kind of doubts. Ang akidah ko walang pagdududa. Totoo. It must be in accordance with reality, unaffected by doubt or speculation. If knowledge does not attain the degree of certain faith, yaqeen, it cannot be called akidah. Tama? Do you agree? Bakit masamang tingin nyo sa akin? Tagalogin ko. Naun sa tamo diri Abdurrahman oy. Tatagalogin pa natin ito. Ito kasing nag-donate, bakit English ang... ganun din naman maski Arabic ang binigay niya, bro, tatagalogin din natin. O di ba, mas maganda rin ng English. At the same time, meron na kayong idea, di ba? Masarap pakinggan ng Arabic maski hindi nyo naintindihan? Oh, mashallah. Ya Sheikh, haula yatlubuna lughal Arabiyya, ma yugibuna lughal Inglisi hadhihi. Wallah sahih. Aqulu lakum saraha. Ipinarating na natin sa kinaukulan. Maari magbigay ulit sila ng Arabic. Bro, swerte natin, nag-aaral tayo libre, binibigyan pa tayo ng libro. Nag-aral tayo ng elementary high school, ang tatay natin, mga magulang natin, nangungutang pa yan sa kapitbahay para lang makabili ng libro mo. Pag wala kang libro, nahihiya ka. Di ba? Nag-college na tayo, di ba? The Constitution of the Philippines, the history of the Filipino people, ni Theodore, sino si Theodore? Yung tigulang na kuan, na siya nagsulat doon. O di ba? Pag wala kang libro, sasabihin mo sa kaklase mo, binili ay sa National Bookstore. Wow, social, mayaman. Ikaw, wala pa. Saan ka bibili? Doon sa Recto. Yung mga, paglabas mo doon, meron din mga, second hand, used. Ibig sabihin, bro, computer na ngayon. Iba na ngayon ang panahon. Pag ang kaalaman, if the knowledge does not attain the degree of certain faith, yaqeen, it cannot be called akidah. That's how simple it is. Pag ang kaalaman ay walang katiyakan sa anong paninindigan at paniniwala, hindi matatawag yun akidah. Pagdududa yun eh. Nagkakaintindihan na ang mga madlang tao. Di ba bro? Okay, ang akidah totoo. Paninindigan, paniniwala at hindi pagdududa ay manlak sa mana. Correct? It is called akidah. Alas 10 na pala at kailangan na natin maghiwa-hiwalay mga kapatid. Napakaganda ng librong ito mga kapatid. Walang problema, itutuloy-tuloy pa rin natin ito. Ito, kahit English, yes. Maganda nga English para alam ko marami kayong mga professional. Engineer, di ba? Okay lang yung English, di ba? Walang problema. It is called akidah. It is called akidah because a person ties or attaches yaqidu in his heart. Allahu Akbar. Tinatawag ito na akidah na paninindigan at paniniwala dahil ito ay nag-uugnay doon sa puso na paninindigan ng isang tao. Ang umiiral ay ang puso. Islamic faith in akidah, inshallah next week yan ang kukunin natin. At pagpalain tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.